Ayan, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome. Mula sa amin, mula sa aming Eddie Boys, ang inyong top team ng 5WC. I-flex ko siya syempre kasi win siya ng team namin from last week. Anyway, ayun. Welcome po sa aming Open One Plus uh, Eddie Books, the finale episode for this season. Ang aming featured book para po sa kaalaman ng lahat ay ang Atomic Habits ni James Clear. So, before we start po, since this is an open WAM, you will experience yung not full experience pero yung kung paano mag-WAM ang Eddie Boys muna. Okay, quickly. So, yun, before we start, priority namin ang mag-set ng intentions and of course, to give thanks to the Lord God. So, Kuya Chris, Kuya DJ, as always, uh, prayer po tayo, opening prayer. Okay. Let us all remember that we are in the most holy presence of, sorry, edible by edible. Sorry, nasa labas pa. All right. Let us all remember that we are in the most holy presence of God. Father God, thank you so much for gathering us here tonight. Uh, Thank you for the presence, of course, of the Eddie Boys and of course of our guests. Thank you for joining us for our open WAM and of course for the Eddie Books. Lord God, please protect our loved ones and our families, especially that we have weather in our area right now, Lord. Likewise, please bless all of us here in this one tonight, Lord. Grant us with a clear mind and a clean heart, also, Lord, so that we could understand what would be your message that you would like to convey to us, to our simple sharing that we would have. And lastly, Lord, we would like to thank you and glorify you, for we are almost near the finish line, the day 100. We're almost done. Thank you so much for your guidance. Thank you so much for giving us your strength and your wisdom. Thank you for allowing us to experience 100 days of pure grit and, of course, transformations that we have achieved this season. This we ask in most holy name. Amen. Amen. Thank you, Kuya DJ. We always affirm, Kuya DJ, because sa WAM namin, talagang siya yung ina-assign namin as our, sa opening prayer. And damang-dama mo talaga yung, yung prayer niya. And he always covers, like, if not everything na gusto nating ipagpasalamat sa Lord, di ba? And yung ngayon is, hinighlight niya, is yung ating journey this season, malapit nang magtapos. Technically, it will be on this Wednesday, pero I guess yung habit tracker kasi nalilito ako hanggang hanggang linggo pa rin kailangan fill upan yata. Pero ayun, thank you so much for joining us tonight again. Ako po ang inyong parang host ng team na volonturo for tonight. Kasi ayun, busy yung aking mga teammates. Kakagaling lang sa photoshoot nitong mga to, sina Gian, Kuya Dij nga, tsaka si Sir Pat, para dun sa 5WC. And ayun. So ang format ng aming open WAM. So ang format namin is medyo bibilisan na namin to kasi para maano namin yung edibooks agad. So we share wins from last week. Isa-isa. For this time, we will just highlight one win. And then iikot yun sa Eddie Boys. And then also after that, after ng last Eddie Boy na mag-share, we would like also to give the opportunity to the audience. Baka merong nais mag-share din ng isang win nila from last week. And i-affirm namin yun, of course. Any win, small win, big win man yan, it doesn't matter. We always, yan yung priority ng aming WAM. We make it a point to affirm each other kasi isa yun sa nagbigay ng nagbigay ng push talaga for each and every one of us for this season. Ang laking bagay nun na kada magkukwento yung isa, i-affirm ng isa and so on. So yun yung na-influensya nga rin ni Champi sa amin through the WAM. So I guess mauna na po ako for the sharing.
Ang ipinaka-highlight ko for last week is yung announcement talaga ng 5WC winning team, which is yung aming team Eddie Boys. Yung impact niya sa akin was really hindi ko ma-explain kasi yung sacrifices ng lahat is na-highlight talaga with that win. Yun yung pinaka ano kumbaga ano siya yung vindication ba ng ng efforts ng lahat ng grupo. So, yun. Next, si Kuya Dij. Share ka naman ng iyong win. I-affirm ko muna si Gary. Gary, actually nakaka-relate ako doon definitely yung 5WC win natin. Ang nakakatawa doon, mixed emotions yun actually for all Eddie Boys. Hindi namin alam kung Siyempre, initially nung in-announce, celebration. Yes! Nadali natin. Tapos biglang may humalong emotion na parang, shit, di pa pwede tayo kumain. Magpe-prepare na naman tayo. Yung mga ganun. Tapos malaman-laman namin kami lang tatlo pala yung magpe-prepare. Dahil joke lang, joke lang. Anyway, that was pure happiness kasi parang finally, no, parang iba-iba kasi din yung iba-iba yung pinagdaan natin. Parang nagbunga, parang gano'n. At long last. Actually, sa akin, dream come true yun kasi ang hirap kaya ang hirap ng team. Hindi sa nagyayabang individually kaya kong tsagain eh. Pero yung team, hihilahin mo yung buong team, lahat kayo mananalo. Wow! May talagang that's one major win kaya sa akin medyo naiiyak pa ako nung nalaman ko. Actually, hindi ako makapagbukas ng camera nung kausap ko yung mga teammates ko nung, uy, narinig niyo yun. Hindi ko kaya. Nagpatay muna ako ng camera kasi umiiyak ako. Sobrang tuwa. Tears of joy. Yung win ko for this week actually is this one. Itong photoshoot na to. Yung last pa na photoshoot itong ang nakakatawa kasi doon is na-meet ko uli yung iba nating yung mga kasama natin doon sa winner circle na sinasabi nila na naging successful doon sa 5WC. Ang nakakatawa lang doon is nakakataba ng puso para sabihin nila na, Kuya Dij, hindi naman nagbago. Kung ano yung nakita namin nung last 5WC win mo, ganun pa rin, hindi naman nagbago. Nakakataba lang ng puso. Hindi ko lang masabi na kung alam mo lang kung ano yun. Hindi na kasi ako naniniwala kahit sa sarili ko na hindi yan, layo. Eh, sila na mismo, yung mga witness, sila na nagsabi nun. For me, that's one big win na parang nakakatawa kasi nagpahinga ako ng isang season. Hindi ko alam na, I mean, at least that's a testament na I was able to live up yung Kaizen lifestyle. Uh, Despite the fact na nagpapahinga, o mga ganun, or nag-off season ako paminsan-minsan, at least, na-prove ko na it's doable. It's doable. Yun nga lang, you really have to live up with the Kaizen principles. Yeah, that's it for me. Ang next ko, of course, yung aking wet partner, si Pat. Hello everyone. Hi Dij. Affirm ko lang rin yung yung win mo na ito na nga na parang nakuha ng team natin yung 5WC uh, uh, win, which is yung top team natin. And I know parehas naman din tayo, iba-iba lang yung pagkagulat siguro. Iba-iba yung pero iba-iba syempre yung yung drive natin, yung yung push natin sa sarili natin to get that and achieve that as a team. And siguro sa akin doon rin nagre-revolve yung win ko because all the while um if you're gonna see visually alone, may kita mo na ako yung pinakamalaki sa 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 Eddie Boys. And all the time I kept on um beating myself for that kasi sabi ko kailangan ko pang mag-push parang gano'n or kailangan ko makahabol. Uh, I in the end my win was um, realizing and I got validation from that win along with the realization that um,
may nagawa rin pala ako uh, for the team and for myself. Kasi akala ko dati talaga parang kulang na kulang lagi yung ginagawa ko. Um, hindi pa rin Di pa rin naman malayo yung nagawa ko kasi season 7 ko was 17 kilograms lost. Now, it's 12 kilograms. Di pa rin naman yung gano'ng kalayo. And listening to CC's lessons, uh, it is a journey kasi talaga. It's not a race. It's a journey. So, yun. Along that came the acceptance of, I am indeed worthy as what um, Champion told all of us at the start of the season. Uh, Yan. Next, uh, Ari. Hello, wait lang. Ayun yung camera ko. Ayun, gusto lang kita i-affirm nun, Kuya Pat, sorry. Lumabas ako kasi tinawagan ng nanay ko. Makabalik ko lang. Pero whatever it is, Kuya Pat, alam ko naman na lahat ng efforts mo for this season, talagang binigay mo. And although hindi naman talaga natin controllable yung mga ibang bagay, pero nag-show up ka pa din. So, yung win ko lang, yung biggest win ko, aside dun sa nanalo tayo ng 5WC. Actually, hindi naman natin in-expect yun. Pero expectant tayo I mean, hopeful tayo. Hopeful tayo na manalo and binigay ni Lord. So, yung biggest win ko this season naiiyak ako. Naramdaman ko yung community nung last day ng week ng kuya ko. Hindi ko in-expect sa inyo yun, shit. Sorry. Hindi ko talaga in-expect sa inyo yun, guys. Grabe kayo. Kasi ng family namin. Kasi, yung family ko hindi naman ganun talaga alam niyo yung walang pake yung family ko sa ginagawa ko dito sa Kaizen. Pero nung nalaman nila na may inabot kayo sa amin, shit, ang ginaiyak ako. Kasi ng family ko, hindi ko na-expect talaga na ganito kayo sa akin. Pagmamahal nyo, salamat, salamat talaga. Ang dami niyong nagmamahal sa akin and I'm so grateful about that. Walang anong tawag doon? Napaka-priceless ng community. So thank you sa lahat talaga na nag-ambagan for me, for my family, para sa kuya ko. Thank you po sa inyong lahat. Naiiyak lang ako kasi di ko talaga in-expect yun. Nagulat talaga ako. Nag-uusap-usap kami sa Eddie Boys tapos nandun na ako sa chat na ganun pala. So yun, regardless kung ano yung magiging result ng season na to, panalo na ako dahil nandyan kayo sa akin. Alam kong nandito yung community sa likod ko lagi. Yun lang. Thank you. Sana last iyak ko na to this season. Ay, meron pa pala sa season end. Shit. Alam ko iiyak na naman ako dun. Ayun lang, thank you. Si Kuya G. Sabi na eh. Affirm ka lang, Ari, no? Ako pa nga yung nag-message kung anong Gcash mo. Tapos, sabi mo, may iba kaming group chat na wala ka. Para lahat ng group chat sa ISED nakasali ka eh. Kaya gumawa talaga kami ng special para sa'yo. Pero ayun, ano sabihin ko? Mahirap naman kasi talaga pinagdaanan ng family niya. So, I think deserve niya talaga. So, time to move on and be happy na hindi na nagsasuffer yung kuya mo.
Sige. Ayan. Sige. Light lang yung wins ko last week, no? Sige. Yung sa akin kasi since nung bago tayo mag-photoshoot, ang nag-dip talaga ako dahil siguro part na yung pagkain and then isa pa is yung naka-deload tayo, hindi ako makatakbo. Then last week, bumalik na ako sa pagtakbo. Yun. I think ang laking tulong niya talaga sa akin ever since week 1. Kaya yun nakatakbo na ulit ako last week. Bumalik, parang nagka-dopamine na ulit ako. Parang hindi na yung dopamine ko. Tinry ko, nag-install ako ML, wala, hindi ko nilaro eh. Parang ganun. Iba na, nabago talaga siya this season. So, ang naging source ko na talaga is kung ano man yung ginamit ko for the whole season is yung run. So, yun. So, masaya. Parang sobrang gigil ko last week. Tinry ko mag-PR pero kulang pala yung calories ko. So, bitin ulit. Pero okay lang. Masaya naman na. Yun. Nakatakbo na ulit. And then, syempre yung 5 doubles natin. Okay. Since feeling ko lahat tayo yung major win for last week. So, proud din ako sa buong team kasi hindi natin ina-expect eh. Kumbaga first week, di ba, hindi naman natin siya iniisip. Tapos parang yung mga week 3, okay yung mga ROC natin. Sabi lang ni Coach JC, championship mentality. So, hindi naman natin iniisip na makukuha natin. Ang finokus lang natin is yung ROC natin. Yes, nudge. Pero hindi naman siya. Ayun. Nakakayak talaga yung sinabi ni Lidge. Nakakayak siya kasi on the outside, parang ang dali. Pero alam natin kung gaano kahirap yung lahat ng ginawa natin. Hindi siya madali talaga. Lalo si Gary. Diba? Yung ROC natin na nasa bingit talaga. Ayun. Yan. Thank you sa inyong lahat. Ikaw na, Coach JC. Ayun, affirm ko si Gian. Actually, yung una, yung sa dip mo, yung for surviving your dip, napanood naman ng karamihan during the Q&A na yun nga, yung nag-share si Gian yung sa dip niya and yun nga, natulungan siya ni Sino ba yung sumagot? Si Coach no. Sino ang sumagot sa'yo? Coach Jill. Si Coach Jill, yun. Si Coach Jill na yun. So yun, na-appreciate ko yung pag-open up mo in front of the community na yun nga, parang ang tapa nga nung move na ginawa mo na yung Gian, di ba? And next yung sa 5WC, especially kayong lahat actually, kasi for the information of yung mga nag-join dito sa WAM, yung style na ginawa namin, this 5WC is nag-separate, kami, kumbaga, nag-man-to-man kami, nagtao-tao kami ng bantayan, kumbaga. Kumbaga ako, since sabi ko, hindi naman ako kasama sa 5WC, ang binantayan ko lang talaga is si Ari, si Gary, and si Gian. So, yan. Then, si Sir Chris, si Kuya Dij naman. Si Dij, ang binantayan naman niya, si Sir Pat. So, ayun. Kasi, ang for information din ng lahat, si Dij kasi yung tinitignan ko talaga na napakataas yung kumbaga sa team yung may pinakamataas na resistance sa stress. Kasi kung nakita ko siya since S6 talaga, kasama ko siya sa Project Champion that time, na talagang grabe yung determination niya ng 5WC talaga ng time na yon. And talagang wala unbeatable talaga si Dij. Sabi ko parang kalabaw or kabayo si Dij siya. 5WC. Yun. So, yun. Si Dij. And si Sir Pat. So, yun. Ina-affirm ko din yung win niya kanina na nabanggit nga, which is yung 5WC. Actually, ang laki nung na ibigay ni Sir Pat para sa team. Kasi naisip namin na in case magtabla-tabla yung mga score, di ba, syempre, ang next na pupuntahan ng mga judges is weight loss. So, sabi ko, yun nga, ang laki ng contribution talaga ni Sir Pat. Kaya yun, Sir Pat, huwag mong malitin yung naitulong mo sa team. Sobrang laki talaga nun. Di ba? Malay mo kung halimbawa nag 1% ka lang, baka natalo pa tayo, di ba? Pero ikaw talagang, alam mo yun, yung without any complaints, talagang sinunod mo yung mga adjustments and even go beyond the adjustments pa. Di ba? So talagang outside your comfort zone talaga si Sir Pat nun. Kaya saludo kay Sir Pat. Then itong si Ari, si Gian, and si Gary, walang reklamo talaga to. Mga to. Nakakatawang very coachable talaga sila. Kaya lagi silang laman ng L10. Na very coachable na
itong Team Eddie Boys na alam mo yun, kahit yung mga tipong imposibleng 15,000 lang sinit, gagawin mo 17,000. Parang ganon. Parang parang game agad na ganon. And yung last na technique na ginawa namin is nag-detach kami sa 5WC resort. Na kailangan ano kami, go, parang on off kami dun eh. Kasi may mga weeks talaga na hindi namin na-meet yung negative nila, sila pa rin cutting na hindi nila na-meet yung negative 1% pero nakaka-catch up the following week. So ganun yung nangyari sa scoring ng Eddie Boys noon. So alam mo yun, yung art of bouncing back talaga, pinakita ng Eddie Boys during this 5WC na hindi man nila na-meet this week, bumawi talaga sila the following week and talagang sobra-sobrang taas ng mga binigay nilang ROC talaga na yun nga, nagpapanalo din sa team ng Eddie Boys. And yun nga, ang ultimate goal naman kasi talaga ng Eddie Boys is yung sa season ender which is yun nga, sa 22. So, kaya talagang sabi namin manalo matalo. Okay lang, at least nakuha nila yung physique na, alam mo yun, yung pinangarap nila before the start of this season ng Kaizen. So, yun. So, yung sa win ko naman, actually, since 5WC naman, ako, bukod sa yung win ng team as 5WC winner, top team, ang isi-share ko na lang is yung sa photoshoot natin. So, yan. Kumpleto ang Eddie Boys nung photoshoot. First time namin na kumpleto for this season 8 yung photoshoot. Thanks to Gary and Ari na talagang alam mo yan, from CDO and si Gary from SG talagang pumunta dito sa Pinas para sa photoshoot ng Eddie Boys. And ayun nga, ang next na win ko doon sa photoshoot na yun is, ayun nga, kasi for the information of nung iba, ako na kwento ni Mami, nahulog ako sa bathtub nung araw ng photoshoot namin and nakulong ako sa CR nung hotel na tinitirahan namin. So, alam mo yun, swerte ko nun kasi nung nahulog ako sa bathtub, as in plakda ako sa sahig nun eh. Yun, buti naman hindi tumama yung ulo ko sa anywhere in the floor, sa sink, or do sa toilet bowl. Hindi naman, kumbaga hindi ako nabagok, in short, parang ganun. Although nagtamo naman ako ng mga pasapa sa akin sa katawan, which is meron pa rin yan, visible sa braso ko. May pasapa din ako ngayon. So, yun, very thankful ako na, alam mo yun, na pinahintulutan pa rin mairaos yung photoshoot ng Eddie Boys na kompleto. So, yun yung win ko. Thank you, Pops. Thank you, Coach JC. And i-affirm kita as a coach kasi yung leadership na pinakita mo during the 5WC, gusto ko lang i-address. Dahil yung come and go na yun, kasi hindi mo rin maiwasan dahil as a leader, parang gusto mong, wag maging pushy, pero merong ang side pa rin na, hindi, kaya natin to eh. Parang, di ba ganun yun? So, hindi mo siya agad i-let go eh. And credit to you then for I think yung pinaka-highlight ko is yung holding us accountable talaga. Right from the start of the season actually, yung karagdagang nudge na binibigay mo sa amin when the situation calls. Kasi to be honest, for the benefit of all, dahil nga si Coach Champy, si Champy is lalo na ng mga recent days, naging busy nga sa kanyang prep kasi siya ay for preparing for an event no sa bodybuilding. Naging focus ng team namin was to yung holding each other na accountable na. Kasi wala yung pinaka presence sa taas pero that didn't derail us. And dahil yun kay Pops JC din kasi yung 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 efforts na binigay niya at to make sure we're still on track. So, nagpapasalamat ako doon and I always say kasi matagal ko na din po kasi kaibigan to si Coach JC. Lagi ko sinasabi sa kanya na I hope I'm making you proud as a member of this team. Kasi ako yung last na ni-recruit eh. So, ako yung 6-man kumaga ng team. So, yun. I always tell him gaano ako nagpapasalamat na nagtiwala siya sa akin din. So, yun. Maraming salamat sa yeah. So, yun yung Eddie Boys. Yun yung aming sharing of wins. Wala pa ako nakikitang nagtataas ng kamay though. So, baka po mayroong gusto na makibahagi sa win sharing namin
magtaas lang po ng hand, any win, big or small yan from last week na gusto nyong, you know, gusto nyong i-share sa bawat isa na nandito. Please, please, maglaan tayo kahit mga one or two from you guys. No, kasi gusto rin namin marinig yan and gusto rin namin i-affirm yung mga wins nyo. Napakasaya mag-affirm ng wins kung alam nyo lang. So, yun. Sino po pwede? Or magpo-volunturo tayo. Coach JC, ikaw ba? May nakikita ka ba? Ayan na. So, si Ems na ang alam namin, hindi si Ems yan. So, kung sino ka man na nagtatago sa account ni Ems, go. Ayun, si Miss Kat. Ang suki ng Edibooks. Hello. Ayun pala. Um, yung win ko last week is natanggal kasi ako dun sa sa top performer nung week, isang week. Diba nag-Hall of Fame ako. Tapos natanggal ako dun sa nakabalik ako sa top performer nung last week. Ayun. Tapos yung sa shoot, nakaka-overwhelm yung mga yung mga comments, tsaka yung mga Nagchat-chat si Coach Igo, tuwang-tuwa siya, tsaka si Coach Jason. Sabi niya parang hindi daw first time na nag-shoot. Ayun. Tapos si Ems. Win ba? Ay, nadamay ko. Anong overwhelm? Hindi ko siya dito. Hi, Coach. Ayun. Hi guys. Hi, Coach! Nadagdag pa. Naggagawa na. Okay, so, win ko, yun nga, naging maganda yung first na photoshoot namin, ikat. And, yun nga, unexpected talaga yung mga compliments na na-receive namin. From, hindi lang sa community, pati sa sa mga family and friends namin. Kaya, yun, nakakatuwa kasi merong mga nagsasabi na, uy, paano gawin yan? Uy, paturo naman, bigyan mo naman ako ng iniinom mo. So, akala nila lang siya, dali lang, ganyan. Though, parang yun nga, pinatunayan din ng Eddie Boys na magiging madali siya pag kasama mo yung mga tamang tao, pag surrounded ka sa tamang community, at saka yun, yung support mo from other people is nandoon. So, yun, thank you guys at nadamay kami sa sa open one niya. Thank you. I-affirm ko si Ems kasi alam niyo ba na talagang nung start ng season si Ems din talaga kinonsider ko maging part ng Eddie Boys kasi nakikita ko kay Ems talaga yung determination talaga and yung gigil na yun nga na mag-podium finish for this season. So yun, ina-affirm ko na yun nga ang ganda ng naging result ni Ems nung cutting ni Ems and si Kat din syempre ayun nga suki ng gym dayo ng Eddie Boys. And nakikita ko naman yung niya, form check space niya ngayon. Ang ganda na ng form niya sa workout. So, ayun, galing. Thank you po. So pag-share, Ems and Kat, power couple natin, no? Galing. Ayan, meron pang isang nagtaas ng kamay. Mama Claire, go! Go, go, go. Siyempre, hindi tayo makatiis kahit madaming ginagawa. Ayan, gusto ko lang i-affirm lahat ng Eddie Boys actually. Kasi seeing you guys from the sidelines, alam mo yun, parang nakikita ko din kung paano kayong nag-grow as a team. Even way before, like for instance, way before the season started. Sobrang bonded na kayo, sobrang pinagpaplanuhan nyo yung kung ano yung best move for you guys to grow. Hindi lang para sa manalo eh. It's about, parang naririnig ko lagi tuwing sa WAM nyo na ano ba yung pwede nating maibigay sa community? Ano ba yung pwede nating maibigay to grow? And alam mo yun, katulad nito sabi na nga ni Gary na magkaibigan na kami from before. Nakita ko kung yung difference from what he was, kung ano yung ngayon. And then sila Ari, sila Sir Pat, nakasama ko na sila for last season ng matagal sa Replay Connect. So, yung growth and the difference is
from a person outside your circle, kitang-kita. And syempre si Papa Gian din. Sabi ko nga as ano ilabas ko na yung yung video niyang umiiyak. Yung winners party umiiyak yan si Papa G. Like how he was so grateful sa Kaizen and now he's able to experience it firsthand and they delivered and Kaizen delivered as well. As we all know naman, Kaizen is very life-changing. So, ayun lang. Gusto ko lang congratulate yung buong team. Nakuha nyo yung goal nyo na as Eddie Boys, elevate. Ano nga yung D? Sorry. Elevate. Dominate po, ma'am. Dominate. Ayun, you dominate. Kasi alam ko lang inspire. Elevate, dominate, inspire. So, ayun. Congrats, guys. Thank you, Mama Claire. Thank you. And thankful din kami kasi alam namin in the background, tinutulungan mo din si Pops JC. So na 'yon, given na 'yan kasi yung combo ninyo, 'yan, walang katulad yan. Kahit nung Valorant days pa lang natin, grabe na yung combo na yan. So, na yan. I-affirm ko talaga yan. And thank you sa pag-appreciate ng efforts ng team. Kasi yun, sabi mo nga, people from the outside won't see it at right away. Pero syempre dahil nga, when we let the results speak for itself, and in our case is yung resulta nitong Eddie Books din, for example, is pagbibigay ng value sa community in terms of not just yung pagbabasa ng libro itself, pero yung yung pag-share ng mga takeaways kada chapter, parang gano'n, and then yung pag-share din ng real life experiences na i-connect not only with the book but with Kaizen itself. Kasi nga nung ako din naging aha moment ko nung inintroduce ni Ariville yung book na ito. Ayun nga, yung mga flow ng mga impormasyon is almost like Kaizen. if not the mirror of the program itself. So, parang, okay to kabit na kabit. Ang galing. So, yun. Maraming salamat. Meron pa po bang gustong mag-share? Isa pa na ng wins niya? If not, then pwede na tayong mag-start for the formal na Eddie Books. Ayun. Chapter chats. So, again, ang ating flow, open pa din siya. Share lang kami ng quick details about the chapters. And anyone can share their takeaways if nabasa na yung libro. If not, from the key insights or from the quotes na ipepresent namin, maybe you could have some idea of what the chapter meant for you right away at this moment. If hindi man, nandyan lang naman yung book na yan, madali yan ma-access na, and you can always read it. And meron din kami mga replay ng mga last episodes, diba? So, ayun. Sige, Paps, pa-share nga ng screen. Yung presentation natin yan. Yung. So, ito na po, final episode. Grabe. Mixed emotions. Bittersweet, ika nga ang tawag natin dyan. So, Eddie Books chapter chats. Bulol pa. Ayan. Let's go to chapter 18. So, ito ang the truth about talent when genes matter and when they don't. Ayan. So, papasok na tayo sa teritoryo ng genetics, guys. Key concepts ng chapter na ito. So again, hindi na natin to i-specify in very detail. Ito yung mga highlights, no? So, our genetics influence where we will thrive. So, but they don't really determine our destiny. Second is, we use the big 5 personality traits to understand our tendencies. So, any of these 5, kung ikaw feel mo yung personality mo nagpo-fall dyan, malamang naging rin yan. Parang basehan mo ng growth mo o ng journey mo through life, like not only fitness but on other endeavors, diba? And then we choose habits that match our strengths to make them more enjoyable and sustainable. Karugtong kasi ng chapter 18 yung concept nung make it satisfying. And ang natatandaan ko dito na pinapakinggan ko siya was, kasi
may mga habits talaga tayo na we tend to keep them kasi yun yung doon tayo bukod sa nasusustain natin yun, doon tayo nagkakaroon ng satisfaction. So, in a way, in-highlight sa chapter na to na we have to match once we choose a habit, we have to also match it based sa ating strengths. Sa case ko, kunwari, ayun, I would be an example sa sarili ko. Sa concept ng sports, since medyo may katangkaran nga ako, I chose to play a sport na alam ko magkakaroon ako ng kaunting advantages. And in turn, hanggang sa pagtanda ko, naging enjoyable sa akin and sustainable yung habit na yun, which is yung paglalaro ng basketball. Pero in reality, if we play to genetics, right? Hindi naman din talaga ako sobrang tangkad. May mga mas matatangkad pa sa akin, of course. And of course, hindi maiwasan sa akin na sabihin during those times na parang sort of limiting belief is, mas matangkad kasi siya sa akin, kaya mas maganda yung laro niya o ganyan, blah, blah, blah. Pero ang point kasi doon is, although it is a factor, we have to understand na we have to put in the work. Not only yung work sa skill, pero also yung pagpapalakas ng katawan, nandun na yun, to make sure na we can still compete or we can still, make the hobby enjoyable. So yun, yun yung takeaway ko dun sa key concept. Next slide. Quickly, pasok tayo sa examples. Ayan, no? Ang pinaka-highlight sa chapter na to was yung differences or similarities actually ni Michael Phelps, yung Olympic swimmer. Napakagaling, di ba? And paano ba yung big Ergo Rouge? Tama ang, hopefully hindi ko na-ditch yung pronunciation nun. Succeeded in sports that match their physical traits. Si Michael Phelps daw kasi, if tama ang pagkakatanda ko sa book, was matangkad siya, pero yung kanyang torso and yung lats niya raw malaki. So perfect for a swimmer. Yung build ng katawan niya. So I mean, it would make sense for him to choose that sport, to choose that profession because it plays to his advantages. And similarly, itong si Elgo Rouge, nag-succeed naman sa marathon kasi he has medyo mas maliit na build kay Michael Phelps pero mahaba yung kanyang binti naman. So doon naman siya naging successful sa larangan ng marathon. Dahil dun, again, going to the concept of playing to his advantages, playing to his strengths. So ganun, no? So if we adapt that, and now with our habits sa natutunan natin sa Kaizen, I would say na we have now these tools that we can use to our advantage to make sure na hindi madederail yung ating progress. I'll give you an example, yung pagsusukat ng pagkain. I mean, most of us, hindi naman yan ginagawa talaga noon. I mean, I can attest for myself. Ako, tamad ako magsukat ng pagkain. Hindi, aaminin ko yan. But now, with that tool that I have right now, parang alam ko na I can play to my advantages na alam ko na kung ano just for the simple fact na with that particular simple tool, I would know exactly what I'm putting inside my body. Yung pagkain na kinakain ko, di ba? For years to come. And then, baka damating din yung time na kahit hindi na ako magtimbang, di ba? Alam ko na by the naked eye, di ba? I think darating din naman tayo doon. But for now, with what we have, let's work with what we have. So ako, yun, I'm always making it a point to measure. Kasi nga, yun yung isang bagay na nakikita kong advantageous sa akin and I would make it satisfying for me na alam ko yung kinakain ko. So parang yun. So yun yung isang example na mabibigay ko din. Next slide. The boys, baka meron kayong gustong isingit. Go lang Singit ko lang yung At ang Sige. halimbawa example nito na madalas siguro hindi siya halata na ganito siya ina-apply is yung mga, let's say, mga pagbata, di ba? Usually, sineset na natin yung kung anong magiging course nila pagdating ng college, di ba? Parang ganun. And so, ako nung kabataan ko kasi parang binibigay sa akin ng parents ko is civil engineering. Since sabi nila magaling daw ako sa math, which is, di ba, parang tinitignan ko ngayon, parang hindi naman ako ganun kagaling sa math. And noon nga, so,
para mapagbigyan yung parents ko nun. So, nag-take ako ng accounting since related, may sabi nila math din naman daw yung accounting. So, yun, luckily pumasa naman sa board. Pero nung dito na sa work, parang dito ko mas nakilala yung sarili ko na mas nag-enjoy ako na mag-overthink. Alam mo yun? Overthinker kasi ako na mag-analyze kumbaga or mag-isip. Kasi sa work ko ngayon sa central bank or sa Bangko Sentral is kumbaga may magsasubmit ng mga reports and kumbaga magsasubmit yung mga banks ng reports, and then we as the examiners kumbaga i-analyze namin yung reports, and based doon magko-comment kami, and minsan yung mga bangko syempre magrereklamo bakit ganyan ng sinabi mo sa akin. So alam mo yun, andun yung balikan ng communication between us, the BSP, as their regulator, and the banks. So parang doon ko mas nakikita, doon ako nag-enjoy. So sabi ko, kahit na alam naman natin na mas malaki yung possible na kitain natin sa solo practice ng accounting or magtatayo ko ng accounting firm, like yung mga magiging partner ka sa mga firm, malalaki kita. Kumbaga hindi naman ako doon, kumbaga hindi ko doon nakikita yung sarili ko na nag-enjoy ako, parang ganun. So mas nag-enjoy ako dito sa work kong ginagawa ngayon na nag-iisip talaga na alam mo yun, parang kinokontra yung mga reply ng banks, parang ganun. Pero kaya ayun, for me sa ginagawa kong yun, mas na-enjoy ko siya, mas for me na madali siya. Parang alam mo yun, ganun yung niya, yung example dito sa libro ni James Clear. And regarding naman dun about sa genes, kasi about genes tong chapter na to, ang binigay na isang example about the study is yung sa mga babies yata. So dito sa book kasi nag-example si James Clear about babies na merong sa nursery, nag-set yung hindi ko alam kung scientist sila, nag-set sila ng experiment na naglagay sila ng sounds. Alam mo yun, yung parang siguro speaker yata yun. So naglagay sila ganon. May mga baby na tumalikod sa sound, may mga baby na humarap sa sound. So, ayun, doon nila na-determine. Tapos sinubaybayan nila yung paglaki ng mga baby na yun. And doon napansin nila na yung mga baby na humarap sa sound, yun yung parang naging extrovert. Then yung mga tumalikod sa sound, yun yung mga baby na nung lumaki is naging introvert. Parang ganun. So, yun yung nila, parang naging basis or naging example ni James Clear para sabihin na yung genes influences our habits. So, yun. Next, Ari. Ayun, ang ganda ng example ni Coach JC. And gusto ko lang din i-relate yung experience ko na yung role ng genes is actually, di ba sabi dito sa Kaizen na parang hindi naman talaga parang yung genes sa fitness. Pero gusto ko lang din i-highlight na yung build natin, may iba-iba kasi tayong genes, di ba? And kailangan lang natin hanapin kung saan nababagay or saan nakakapag-excel yung kung anong merong type of genes tayo. Halimbawa kasi ako before, halimbawa dati ako kasi gusto ko talaga maging flight attendant. Pero kinapas ako sa height kasi nasa 5'5" lang ako. And parang yung pinakamaliit kasi, if I can remember, 5'6" kasi yung height ng lalaki dapat. Pinakamaliit na yun. So parang 1 inch lang yung talaga. So for the longest time, nag-apply talaga ako maging flight attendant. Yung pinakamalayo kong inabutan is the final interview. Pero pumalpak pa din ako. So na-realize ko na minsan may mga bagay talaga na hindi para sa'yo. Kasi may bagay talagang kung saan ka dapat nararapat. Minsan kasi nauubos tayo sa mga bagay na pinaglalaban natin, pero alam naman talaga natin deep inside na hindi para sa atin. So nakakalimutan natin kung saan tayo nararapat. So may mga time I came across actually this example sa isang lesson sa mga bata. If parang ang sabi doon sa example is if gusto niya, may parang two animals like the monkey and the goldfish. If yung goldfish parang naniwala siya sa sarili niya na kaya niyang akyatin ang isang puno,
kahit alam naman talaga ng lahat na hindi niya kaya. Pero kung maniniwala siya, kahit anong gawin niya, hindi talaga naman talaga mangyayari yun, di ba? So parang kinulong niya lang yung sarili niya sa ideyang yun, na alam niyang hindi naman talaga siya magtatagumpay. So yun lang yung um, gusto kong ipahatid dito sa session din na to, na halimbawa sa season ender, if a lot of us here are aiming for a podium finish, and pag hindi nabigay sa atin yun, isipin natin talaga or i-reframe talaga natin na may mga bagay na para sa atin. Na malamang yung naging winner for that season ay hindi niya magagawa sa kung saang competition ka na ikaw yung panalo. So, yun lang. May mga, kumbaga, may mga events sa buhay natin kung saan destined talaga tayo na tayo yung winner. Ayun lang. Dagdag pala ako kay sa nasabi ni Ari. So ito rin yung na parang tip ni James Clear dito. So sa Kaizen, di ba, meron tayong mga optional habits na ilalagay doon sa tracker natin. So ayun nga, yung hindi naman sa minamaliit ko. So kasi di ba may mga ibang students na maglalagay ng to read a book, di ba? Although alam naman nila sa sarili nila na medyo mahirap siyang gawin talaga. So ang nangyayari lang is parang nafo-force lang yung sarili niya na gawin yung bagay na alam niya sa sarili niya na hindi siya yon, di ba? So kaya nga kumbaga na-relate siya ni James Clear sa previous chapter na make it easy para makabuild tayo ng tamang habit na angkop talaga sa gusto natin. For instance, gusto mo ang nilagay mong habits is gusto mong magbasa ng book. Eh ang strength mo is magaling ka naman magluto, di ba? So why not parang create a habit from that strength of yours na let's say mag-share ako ng recipe sa community, parang gano'n. So with that, 'di ba, parang nag-e-enjoy ka doon sa ginagawa mo at the same time nakakatulong ka sa community na ayun nga, kumbaga natututo ka ring halimbawa magsulat, and ayun nga parang content na pwede ka ring mag-grow as a let's say content creator na YouTuber regarding yun nga mga luluto-luto or cooking recipe na nag-share ka na. So yun yung isang tip na binigay ni James Clear na find your strength and doon mo ibigay yung best mo sa strength mo na yon para hindi maging burden sa'yo yung pag-create ng bagong habits. Ayun. Yan, Pops JC, thank you dun. Napakalinaw nga nung idea na we have to make it also easy for ourselves. So it relates with the concept. Kasi nga, and i-connect ko yung kay Arivil kanina, most of the time we get stuck with this idea na hindi kaya ko yan, pero when kapag yung reality na nandiyan na, doon ka na matatauhan na probably this may not be for me. So it takes self-awareness then to and yun yung realization na yun. You have to recalibrate yourself and go to other endeavors na piling mo doon ka magsasucceed. And also, i-attribute ko dun sa yung pag-stack nung, kasi ang ganda nung sabi mo, di ba? So, kung nagbabasa ka ng libro pero magaling ka magluto, edi why not yung cookbooks na binabasa mo? Yun na, idiretso mo na, doon ka na mag-focus ng attention mo. And doon ka na magkakaroon ng, ano mo, nung niche na tinatawag. Yung, kasi, yun na yun eh. Yun na yung doon ka nag-enjoy. And I guess my final thought for this is that for me personally, ako din, siyempre, we have this tendency, I have this tendency to be this parang jack of all trades, master of none. So parang ang dami kong gustong mangyari, ang dami kong gustong gawin sa buhay. Pero this chapter also made me realize na maybe there is only one or two focal points that I need to divert my attention muna to ano lang, mga goals na kailangan puntahan muna, and then doon ko i-assess kung hanggang saan ba yung okay, ano yung at feeling kong doon ako magkakaroon ng panibagong success, di ba? So yun, natulungan ako ng Kaizen, natulungan ako ng book regarding that fact. So now, iniisa-isa ko yung pag start small, di ba? So small chunks muna, parang
okay, kunwari ako yung bala ko next season is yun nga interesado ako dun sa athletics and conditioning, yung sports related na program kasi parang gusto kong ma-experience na ma-train as a pro athlete kahit hindi naman ako pro athlete kasi parang ganun. So maramdaman ko lang siya is na parang baka meron akong future din dito na although necessarily not as a pro athlete pero yung matrain ko yung anak ko with a different way balang araw na ay nakuha ko to from Tyson, nakuha ko to from Doc AJ, parang ganun gusto kong i-share sa'yo kasi this is how we live na pwede mong ma-adapt parang siguro ang sarap na napakaram na pag nakwentuhan sa anak ko balang araw. So yun yung yun yung big goal pero yung small steps is of course playing to my strengths kung alam kong medyo aware na ako sa training na ganun. Then why not pupuntahan ko siya, di ba? Kasi magiging satisfying yun sa akin. So yun yung example ko doon. So yun. Sensya na medyo mababa tayo sa chapter 18 guys pero yun. Ang final thoughts, actionable insight dito. Reflect on your natural inclinations and design habits that feel effortless, ayun na, and energizing. So, sa audience natin, meron po ba kayong habit na na-discover this season or na-discover nyo from the past seasons na naging natural inclination nyo? And how did you manage to make it effortless and enjoyable? Sige nga, meron po bang pwedeng mag-share ng kanilang experience about this? Any habit na nakita nyo parang, ay, dito ako nag-enjoy, effortless sa akin to. Can anyone share po? O magbo-volunteer ulit tayo? Ikaw, Pops Gian, baka gusto mo. Share lang ako, Gary, mabilis na. Sige, go. Mabilis na, parang si Coach Kelvin lang. Yung, di ba parang na-realize ko lang to dito sa Kaizen, ang itinuturo nga niya is awareness. Dito nga naging aware ako na mahilig pala talaga akong magbasa ng libro na nabulag lang na paglalaro sa online games. Kasi nung binanata natin itong Atomic Habits nag-start, parang nabuhay ulit siya. Parang na-realize ko, high school, college, mahilig talaga ako magbasa. Parang pag binigyan kaming assignment na magbasa, natatapos ko agad eh. Like yung third year high school, pati El Fili, binasa ko, Noli Me Tangere pa lang yun. Parang ganon. So alam ko na yung story bago mag fourth year ng El Fili. Ganon. Tapos sa college, ganon din. English, pinabasa ng professor namin yung kay Dan Brown. So, yung Angels and Demons ba yun? Or yung Da Vinci Code ata. Yung Da Vinci Code. So, bilis lang nun. Parang 1 week tapos ko yun eh. Parang ganun. So, ngayon, ito Atomic Habits, diba? Parang natapos ko rin kagad siya. Then, nabuhay nga yung pagbabasa. Bumili na agad ako ng bagong libro namin. So, si Nori din. Parang nainggit na din. Magbabasa na ulit siya. So, may 2 kaming bagong libro. Na, ayun, ginawa niyang patungan ng laptop eh, guys. Pero yan, nagbabasa na ulit ako. Ito yung bago ko rin. Medyo makapal pa eh. Yan. So, yun lang sa akin. So, yun nga, mahilig pala ako talaga magbasa. Na-realize ko dito sa eyes. Okay. Yan, natutuwa ako for you na na-revive yun actually. Ako kasi talaga totally wala. And wala akong hilig. Yung mga studying days ko nga, sabi ko nga lagi ko sinasabi, way past behind me na. Pero dahil dito parang doon ko rin na-realize na mas okay pala ako pag nakikinig. Yun, kaysa nagbabasa. Baliktad talaga ako. May iba na inaantok kapag nakikinig. Ako mas nabubuhayan ako pag pinakinig ako. So yun. Yun din yung isa na realize ko dito sa with the program and with our initiative. So yun. Yun, meron ba sa audience na sige na, last na hirit na. Ano ba? Natural inclinations nyo. Mga habits na nabuo nyo. If wala, sige. Kami. Tuloy na namin yung next slide. Sige. Mamaya na kayong mag-share ng overall. Pwede na yun, ha? Sige. Okay. Chapter 19 is the Goldilocks rule.
how to stay motivated in life and work. So the Goldilocks zone now is it keeps you engaged and prevents boredom or burnout. Mastery requires continuous challenge just beyond your current ability. And the third one is boredom is the biggest threat to habit consistency, not failure. I guess quickly marirelate ko to sa ano we as individuals meron din tayong tendencies to yung kapag komportable na tayo sa isang situation, we tend to stay there. Am I correct? Kasi ako kunwari sa work ko ngayon, honestly, um, ah, yung pagiging business intelligence analyst or yung pagiging IT analyst in general, naging masyadong komportable na ako dito. And it will come a time ngayon nga lang, minsan nararamdaman ko rin, nabobore na din ako sa ginagawa ko. And that also affects me in a way mentally kasi yun nga, yung consistency ko is naapektuhan na din. The good thing about that though is I'm aware of it. And isa sa mga goals ko din is to continue mastery of my skill. Kasi I realized na sa IT industry at least, hindi ka din pwedeng stuck lang sa iisang technology or concept na alam kasi mahuhuli ka, mapag-iiwanan ka. And in my case, I've been sitting here for quite some time sa ano ko. So, isa sa mga sinet kong goals for the next few months or next year actually. And nag-align din siya sa supervisor ko kasi shinare nila yung KPI namin. And then they realized na kailangan namin mag-upskill yun nga sa AI, machine learning programming, mga ganun. So, it's an opportunity for me to kasi yun nga yung continuous challenge. Kailangan kasi ma-prevent ko na yung boredom. Right there in the concepts. Andun talaga. So, this is one step na nakikita ko magbe-benefit ako. And gusto ko din siyang puntahan. Ika nga, lagi natin sinasabi pupuntahan mo. So, ito yung isang bagay na nalilook forward ko talaga, yung pag-aaral ulit, pero pag-aaral ng bagong technology or para makatulong sa trabaho ko to upskill. And maybe magkaroon ulit ako ng ibang yung maging enjoyable na ulit sa akin yung work ko, di ba? So, yun. Doon yung quickly marirelate yung kasi yun nga, yung Goldilocks zone, kailangan ko mapuntahan ulit. Kasi wala na parang wala na ako in the zone na yun. Yun. Okay. Next slide. Examples, professional athletes and artists stay motivated by constantly pushing their limits slightly. Sa athletes, nakikita ko to. Kunwari I guess best example ni Kobe Bryant, no? Nung time na nabubuhay pa siya. Nung time na siya siya pa yung star player ng Lakers. Grabe yun. Kung alam yung story niya, the stories are really like endless. Up to now, hanggang ngayon kinukwento pa rin ng ibang mga players. Yung 4 a.m. siya nagigising para mag-training. And isipin nyo na 4 a.m. Anong oras siya natutulog? No? Nakaka 6 hours pa ba siya? Parang ganun. Yun ang iisipin ko. Alam mo yun? And then sinabi niya, pinaliwanag niya. Pag nag-training ka ng 4 a.m., matatapos ka ng 6. Tapos pag nag-training ka ulit ng 10 a.m., matatapos ka ng 12. At pag nag-training ka ulit ng 4 p.m., matatapos ka ng 6 p.m. Nakatatlong training ka na. Yung mga kalaban mo, yung mga competitors mo, isang training lang. Ikaw nakatatlo. So imagine mo yung skill mo above the rest ka. Dahil pinush mo yung sarili mo to your limits. Kasi nga hindi ka komportable, hindi ka satisfied doon. So yun yung idea na inaano niya. Of course, it's not going to be applicable for everyone. I mean, for me personally, desk job, paano ko gagawin yun? But meron akong trabaho sa umaga, hindi ko magagawa yan. But the concept itself is we have to realize on things in order for us to keep ourselves motivated. Kailangan din natin i-push yung sarili natin to its limits, and let's see kung para ba sa atin yun, gano'n. At least we tried, di ba? Kasi nga
kailangan nating umalis dun sa comfort zone na tinatawag. And I can attribute that to this journey, this Kaizen journey. All of us na nag-cutting, we had our doubts at the start. Kung kaya ba nating mabuhay with lesser calories. Yun na lang. Kakayanin ba nating mabuhay ng chicken breast lang ang kinakain araw-araw? And here we are right now. Ako ngayon, ito, nakaharap lang sa inyo. Buhay pa naman ako, di ba? Kahit puro manok ang pinagkakakain ko. Pero yun, I can honestly say that I tested also myself mentally and physically with this journey. So, ayun, it feels satisfying kasi, nanalo ka dun sa bagay na yun. Na yung idea na, ay, kaya ko pala yun. Kinaya ko pala yun. So, I think yun yung closest Goldilocks zone kaya ko with sa Kaizen journey natin. Pops JC, may gusto ka share? Oo, ito i-share ko. And partly promotion na rin ng form check. So actually, kung mare-recall niyo nung week 2 yata or week 4, may shinare na video yung KFC sa mga kanya-kanya mga cluster spaces. Andun yung speech ni Coach Eco regarding sa kung mapapansin daw ng mga students na yung mga nagpo-podium finish in the past season of Kaizen is nagpa-form check once or madalas na suki ng form check space. Kaya ni Champ Nori, di ba, dito. Kasi di ba, kung maalala nyo sa previous slide, how to stay focused when you get bored working on your goals. So dito sa Kaizen kasi, di ba, hindi naman natin maiwasan na hindi tayo ma-bored, di ba? Or mapagod. So ang kumbaga na ituturo dito ni James Clear is kumbaga maghanap ka ng wins. Parang ganun. Ganun siya technically. Kumbaga try to improve yourself by, alam mo yun, parang kumukuha ka ng rewards kasi yun yung nature ng tao eh. Kumbaga nagkakaroon ka ng rewards, kinaganahan kang gawin yung boring, di ba? So, halimbawa, for instance, is ang most example nito is sa reps, di ba? Halimbawa sa pag-gym mo. Kaya ko nasabing yung mga nagpa-form check is usually nagpo-podium finish is, di ba kada pa-form check mo, ang anong usually na sinasabi ng mga form coaches is mag-add ka na ng reps, di ba? Ang ganda na ng form mo. So, kada add mo ng reps, so kumbaga nawawala yung boredom kasi next week, may target ka na naman na gagawin, di ba? Parang nagpo-progress ka. It's like playing a video game kasi dito, 'di ba? Parang sa video game kaya tayo hindi tayo naboboard dun sa video game kasi kada halimbawa game 1 parang may panalo, may result agad. So kumbaga may sine-celebrate tayo agad dun sa alam mo yun, kada episode or kada ano bang term dun sa video game, nakalimutan ko na. Guys sa Valorant, 'di ba? Kada set ng game may winner, 'di ba? So natatapos natin, hindi tayo nauumay, ulit-ulitin lang natin, 'di ba? So, ganun siya. Ganun yung sa form check space din, di ba na tuloy-tuloy mo na siya gagawin. Hindi mo mamalayan na sa week 14 ka na, nagpapa-form check ka pa din. Kaya ni Champ Nori na talagang consistent talaga na nag-upload. Even Cup, nagulat ako kay Champ Nori, nagpapa-form check pa din. Grabe. Yun lang. Pops JC, Pops Gian, ikaw naman. Next. Okay, sa akin naman, add ko lang yung, kagaya lang, medyo similar kasi alam ko pa, magkapareho tayo ng work, no? Parang masyado naging complacent sa work. Hindi naman sa pagmamayabang, parang, pero feeling ko, masyado siyang madali na, kaya nga may oras ngayon mag-Kaizen eh. Parang yung work ko, tinatapos ko mga 1 to 2 hours. Tapos, tinedelegate ko na agad yung iba. And siguro blessed din ako na magagaling yung tao. No? So, mabilis talaga namin natatapos lahat ng tasks namin. And swerte din sa project na hindi ganun karami yung binibigay sa amin ng client. So, parang masyado naging complacent. Parang na ngayon yun nga, since awareness, nagkaroon ako ng awareness na parang wala na dagdag sa skills ko for this year. Parang ganun pa din. Parang ang dami ng bagong technology, ma-obsolete. Ang dami ng, di ba, parang nababalita. Madami na tinanggal sa Accenture dahil sa AI. Kasali ba kayo din? Parang kinabahan ako. Ba't? Kasali nga, malapit na nga ata kami. So,
nilista ko na din yan na goal ko mag-learn no itong mga bagong AI, no. So kasi doon na talaga papunta yung technology. I mean, ma-obsolete na yung existing skills natin na for the past 16 years, yun talaga yung hot skills kumbaga sa market. And now, because of AI, parang uh, tawag doon, prompt engineering na yung uso. So, kailangan doon ka na gumaling. So, yun na, kailangan natin talaga maging creative on our ways of learning para hindi tayo ma-stagnant both in work and in personal lives. Dagdag So, ako. Habol ko, Gars. I-relate ko rin pala tong Goldilocks rule doon sa previous lesson ni CC. Itong lesson 15, kung ma-recall nyo, andun yung part regarding doon sa season 3 champion yata yun. Nakalimutan ko lang yung name niya. Pero 'di ba nung season 2, parang si Joko din to actually, na kumbaga nung previous season niya is hindi siya ganoon ka-engage sa community. So, then nung the following season nag-engage siya. So, doon siya nag-champion nung nag-engage siya. Kasi nakita ko na reason doon behind that is itong Goldilocks rule na medyo may boredom kang nafe-feel, so hindi mo nagagawa yung best mo on that certain track na dinadaanan mo. Kasi when you engage sa community, ang na-feel ko nung, let's say, for me, nung season 6 is mas nabubuhayan ako. Alam mo, mas ganado akong mag-engage and mag-show up the following week and i-exceed yung, kumbaga, yung expectations ng community and yung previous record ko, di ba? Parang for me, nagiging win siya, parang instant gratification siya, di ba, ng mga tao na, uy, na-exceed ko yung proud ako sa sarili ko ngayon, share ko sa community. Parang ganun. Then yung simpleng pag-attend ng mga, yun nga, gaya na sabi mo, yung parang pagsama sa mga same, like-minded individual, di ba? Parang ganun siya eh. Doon ko siya nare-relate. Itong Goldilocks rule. Yeah, yun lang. Yun. Ang daming na-share ng Eddie Boys, no? And, yun, makabuluhan talaga ah yung yung pag-make sure natin na yung ating skills hindi na iiwan, and yun na, we try to yung elevate din yung sarili natin in other ways para hindi tayo ma-stuck sa isang path lang. So, yung boring stuff, nandyan yan eh. And yun nga, hindi naman maiwasan. When you try to learn something, you have to check the basics first before you actually learn it. So, yun na yung boring stuff. So, it's how you handle the boring stuff now. And for us, sa fitness journey natin, yun nga, yung gym, yung reps, yung progression, part yan ng journey. Pag consistent ka doon, yung results mo will speak for itself, di ba? So yun. Next slide, Pops. Sige, bago mo yung next slide, highlight ko lang si Ma'am Angel, yung sabi niya, example din ito yung aiming for being 1% better today than yesterday. Nga, di ba? Kasi 1% better is enough actually to keep us challenged. Hindi ka mabobore at hindi ka rin magkakaroon ng burnout. Totoo yun. So we always say that mantra. Actually, yung mantra na yan, in-adapt ko din eh. Parang be 1% better than yesterday. Be 1% better than 1% better every day. Yung na yan, yung 1% na yan, malaking bagay na yan. Na-discuss na rin yun ng chapter 1 or chapter 2 yata dito, di ba? Sa Eddie Books. So, yeah. Thank you, Miss Angel, for that. Actionable insights, adjust your habits. Sorry, Pops. Yan. Adjust your habits to stay in the optimal challenge zone. Yan. So when things get too easy, you have to raise the bar slightly. So ikaw yung mismo makakaalam nun actually. Gaya nung shinare namin ni Gian, yung self-awareness na, oops, andyan na yung AI, baka hindi na tayo kailangan balang araw. Nope, meron pa rin opportunity. So we have to maximize yung opportunities na meron kami. Yun din yung progressive overload namin, Sir Pat. Yes, correct.
Kasi si AI nandyan lang, pero yung paano mo kakausapin yung AI, yun na yung bagong skill, di ba? So, yun na yun. Okay, pasok tayo sa last chapter. Yun na, last chapter na huhu. On the downside of creating good habits. Ayan na siya, mga kaibigan. So, key concepts, habits can become automatic na, which is good for consistency, but also bad for growth. Reflection and review are essential to avoid complacency. And continuous improvement requires deliberate practice, not just repetition. I think it speaks for itself, no, yung concepts. And we can also relate this sa mga shinare kanina, yung akin, automatic na eh. Yung kay Gian, yung pala, sorry. Kay Gian, yung automatic na yung trabaho niya. Parang, ano na, no? Almost autopilot na sa kanya daw, yung ginagawa niya. So, he made an effort to reflect and review his own self, di ba? And he realized that, teka lang, parang hindi yata tama to. Wala akong na-upskill, wala akong skill, bagong skill na natutunan. Yes, Miss Angel, tama, parang WCAA din. Parang, uy, teka lang, parang 1,500 calories din ako nag-lose ng weight. Ano bang gagawin ko? Yung mga gano'n, di ba? So we have to reflect, we have to review. Ang importante yun. Kasi it is also a tool for self-awareness. It also serves as a tool na ano to keep ourselves in check. And that's what the program also did for us with the habit tracker, with the coaching, with the accountability groups, di ba? We made the point sa Eddie Boys to check each and every one of us kada week. Kada araw nga kung kulang na lang every day to make sure na, huy, namimit mo ba yung steps mo? Huy, namimit mo ba yung protein? And mga ganun bagay. Because it entails continuous improvement. And hindi lang basta practice yun. Hindi lang basta repetition yun. Deliberate talaga dapat siya. And yung sabi ko nga na-highlight ko kanina was yung constant nudge ni Pops JC. Thankful kami doon kasi he didn't let us settle. Yun. So that's also one of the things na inaano nitong key concept na to. When it becomes too automatic, sometimes you tend to be, parang, okay na ako dito. Pero di mo na realize, oops, may kailangan ka pa rin i-adjust. Hindi pwedeng nandiyan ka lang. Meron ka kailangan i-adjust. Meron at meron yan. Hindi pwedeng wala. So yun. Next slide. A musician who plays the same songs daily won't improve unless they challenge themselves with new pieces. So, ano ba? Sa nagigitara, kunwari, I mean, pag nag-aaral ka ng gitara, di ba, and you stuck with one song, alam mo na na-master mo na yung song na yun. Pero, I mean, what's next for you? So, you have to challenge yourself. You have to check, you have to do your research also. Also, it comes with proactiveness na anong song naman kaya yung next na pwede kong pag-aralan? Ano kaya yung mag-enjoy ako kapag pinag-aralan ko? So musicians do that all the time. They challenge themselves to improve, to be creative. Doon na papasok yung creativity, etc. etc. Sir Pat, sige, share ka na quickly ng iyong takeaway. Yun, takeaway lang rin dito well, I guess I can consider myself a musician and also a singer. Ang takeaway ko dito and realization ko is, ang alam ko dati, magaling ako kumanta. Nung napangasawa ko si Iggy, um, inaabot pa rin sa akin ng tatay ko yung microphone pag may videoke, pero pinapaabot na kay Iggy. So, ang, ang, ang na-realize ko doon was marunong lang ako kumanta. So, I wanted to improve because it's also one of the things that uh, release ko rin yun eh. Passion ko din yung songs and pagkanta. And so yun, eventually na nakita ni Iggy na marunong na rin pala raw ako mag-vibrato. Kasi nung una tinatawanan niya ako, hindi naman vibrato yan eh, nginig lang yan eh. So, so ayun, parang yun lang, nakarelate lang ako dito kasi syempre, like all our voices, muscles din yan eh, na nade-train eh. So, may may progressive overload lang rin siya. So, ayun, challenge mo lang rin sarili mo. And yun, challenge ko sarili ko. So, ngayon, marunong pa rin ako kumanta, pero hindi ko magalingan hindi ako mas magaling kay Iggy. Quick share lang yun, sorry.
Thank you. Thank you for that, for that sharing. Anong go, Kuya Gary? Ano yun, Aribe? Ano yun? Hindi ko na, Sample na hindi ko, ng vibrato, sabi ni Kuya Gian. vibrato. Vibrato. Hindi ako marunong mag-vibrato din. Baka mapatokso ko. Pero share po namin yung video ni Gary na kumakanta siya soon sa Circle. Yun lang, patay tayo dyan. Uy, singer yan. O, hindi po. Hindi po totoo yan. Sayaw si Joke Kuya lang. Gary sa SAP, guys. Uy, loko. Siningit mo Magaling naman kumanta yan. si Joko din eh. Ay, si Ayun. Kuya Joko. Si Joko. Kuya Joko. Kuya Joko. Na Kuya Joko tuloy. Ayan. So yun, nakaka-relate. Nakaka-relate ba ako doon? Hindi ko alam kung ilalaglag ko ba yung sarili ko. Sarpat. Pero yun kasi ano, sige deh, ilalaglag ko na yung sarili ko in a way. Kasi yung influences ko kasi was my sisters. Kasi nagtatrabaho sila sa entertainment industry and yun. Although hindi naman talagang yung parang sikat na sikat, pero yung naging way of working na nila throughout the years. So sila talaga yung naging influence ko doon. Pero most of the time I still give the mic to them kasi sila yung nagtatrabaho. ako hindi ko naman trabaho yan, hilig ko lang. Ayun. Next slide, Pops. Si Coach Lon ba kumakanta, Sir Pat? Honestly, hindi ko alam. Pero tanong natin sa nutrition space para lang magulo siya. Joke lang. Joke lang, guys. Meron bang special appearance si Coach Lone? Ay, pala, singit ko lang din yung regarding dun sa formula ni James Clear na habits plus deliberate practice equals mastery. Tama ba? Ayun. Kasi nabanggit din ni James Clear dito sa book na regarding dun sa to be great into something, you need to be automatic. Pero, di ba, yun yung usual na naririnig natin sa pag 5WC naging automatic tayo. Pero hindi natin namamalayan, yung pagiging automatic is meron ding downside, which is may mga nakakaligtaan tayong mga minor mistakes or error sa atin na nakakalimutan na natin i-correct since automatic na tayo dun sa ginagawa natin. Like for instance, sa steps tayo ng steps, diba? Parang gano'n. Naging automatic tayo, babangon tayo, mag-steps tayo. Nakalimutan natin, di pa pala tayo nagwa-water or di pa tayo nagtututbrush. Mga simpleng ganun bagay. So, ayun siya. So, even automatic na tayo doon sa isang bagay, let's try to find something na to improve dun sa ginagawa natin na bagay na yon. So, gaya nga na sinabi Sir Pat, parang yun nga, progressive overload din siya actually. So, laging may constant improvement tayo dapat na laging ginugol or ini-aim sa bawat habit na ginagawa natin. Like for instance, alam ko nag-example guys dito sa si James Clear ng basketball. Parang yung basketball nga yata yung topic niya yata dito. Na para bago siya makapag-layup, dapat matuto mo siya mag-dribble, parang gano'n. So parang gano'n. So, parang gano'n yung ginawa ni James Clear sa book. For that one, schedule regular reviews din. Ayun, kasi yung pag-upskill sa basketball or any sport, di ba? You have to learn the basics first and then you assess. After every stage, you assess. So sa atin, di ba, yung WCAA natin, yun yung pag-assess. With our weight loss journey. Ganyan. So schedule regular reviews of your habits. Ask, is this still serving me or how can I improve from this? Pops Gian, sorry, nag-raise ka ng hand. Yun na nga, yung parang, baga sabihin ko lang, wag na tayo lumayo, ito pa lang sa kaizen natin, di ba? Every Sunday, yung sinasagutan natin na 4, yung calories, steps, workout, kung in-adjust ba natin lahat sila based dun sa result natin last week. So, di ba, ang observation natin din is, bawa last week, 9,000 steps tayo, tapos 1,500 calories, tapos kamusta ba yung ROC natin? Kung maganda, hindi natin i-adjust pareho, pero kung pangit, sabihin stagnant na tayo. So i-adjust na natin pareho yung or either yung steps or yung calories natin ibababa natin. So parang ganun naman talaga yung idea na nitong habit, 'di ba? Ng habit tracker natin na
for continuous improvement and hindi tayo ma-stagnant sa kung ano bang nangyayari. Yun lang. Yan, yes, yung progressive overload din sa steps. Actually, pati ako muntik na dyan eh. Kasi di ba may naalala ako na isang week na pinaalala mo sa akin, huy, yung incline treadmill mo, nagpo-progress din dapat yan. Tapos na pag ganun talaga ako, oh nga no. Kasi parang dalawang straight days na yun lang yung ginawa ko, yung 20 minutes at a certain level sa treadmill. Tapos sabi, hindi, may progression din yan. Okay. Sorry. Tapos sorry talaga ako kasi yun nga, kasi nga, paano yung increased activity, laking tulong nun sa, din eh. Alam ko, nung week din na yun, nag-improve yung ROC ko, ikaw daw nagkakamali. Dahil yung pag-increase din ng incline, isipin mo pag-increase ng incline no, from 10 to 11, laking benefit. Tapos yung speed din. So yun nga, yung mga simple na gano'n, di ba? Kasi we know the numbers na eh. Dito sa journey natin, we know the numbers na, we know the baselines. So it's up to us if we really want good results. I mean, what are we going to do? So yun yung isa sa mga bagay na ginawa namin sa Eddie Boys was we took it upon ourselves to like raise the bar just a little bit para to get the results that we want. In our cases, whether it was the steps or the workouts or the intensity of the workouts itself, we did our best talaga to get the baseline numbers and then push ourselves further. And yun din yung nakatulong sa amin sa 5WC. Yun, nasingit na naman yung 5WC, di ba? Galing. Ayun. So, ayan. Ito, as your host, bittersweet feeling. Tapos na po ang ang ating Edibooks chapter chats for tonight. Before we finish, ayan yung ating mga questions na pwede ninyong sagutan na ngayon. Actually, audience, it's your turn. Kanina pa po kami nagsasalita. Baka naman. Pwede po kayo mag-share ng inyong key takeaways for these 3 chapters and what new habits do you want to include in your life? Actually, not just fitness, in your life na. Judging by those 3 chapters in fairness, can give you a really good idea na kung ano yung mga bagay na pwede ninyong idagdag sa life nyo. Kasi nga, it tells, the chapters talk about yung wag kang mag-stick then into a certain zone ng life mo. Try mong i-push yung sarili mo to other stuff. So, yun. Any from the audience, pero bago yan, si Gian. Sige, Gian. Go Sige, ulit. add ko lang, no? Kasi natapos na yung 100 days natin, no? First time ko off-season ng hindi ako naka-enroll galing akong Kaizen mismo. Hindi naman ako na pariwara ng 2 off-season ni Nori. Pumasok pa din yung, kumbaga, diba sumabay ako sa kanya nung season 6, tapos off-season, 80 kilograms na tapos ako. Nag-start siya ng season 7, 80 pa din ako. Then, natapos yung season 7, 75 lang ako kasi hindi ko talaga in-all in yun eh. Pinocus ko sa kanya kasi support talaga. Then, okay naman, 75 ako natapos. So ngayon, galing ako 75, diba? Then 65 kilograms ako ngayon. Ang realization ko dito is paano kung maganda talaga yung cup pang sustain. Pero kung hindi kayo magka-cup, ang laking mawawalang oras, ang laking mababakanting oras sa'yo. Like, pag inisip mo, walang Q&A, walang WAM, walang podcast. Ang ganda ang dami ng oras na madadagdag sa'yo. Kung hindi ka magkakap, pinlano mo ba yun? Kasi kapag hindi mo pinlano yun, sigurado, babalik ka sa V1. Parang yun yung naisip ko. So kung dapat may plano ka ngayon, ngayon pa lang, ngayong week pa lang, since Wednesday, wala na mag-check ng habit tracker mo eh. Tapos na yan eh. So dapat sa sarili natin, accountable na tayo na ano yung dapat kong gawin para masustain ko yung na-build natin. So, yun lang yung take away ko dyan. Parang
kailangan natin makaisip kasi ayun, yung time talaga yung mabibigay sa atin eh. Kasi next season kung ano, cut ka ulit, 'di ba? Kung mapariwara ka ngayong off season. So kailangan maalagaan mo yun. Like ako ngayon, share ko lang yun nga, yung book na agad yun naisip ko. Kung wala akong gagawin Q&A ng gabi, pwede ako magbasa. Tsaka yun nga yung sinabi ko, gusto ko mag-upskill sa work. May mga niregisteran na ako na sub-certification. So, i-review ko muna yun bago hopefully within January para pag-start ulit ng season. Tapos ko na siya lahat kasi syempre busy na ulit. So, ganun lang. Yun lang sa akin. Alam Thanks, ko Gary. hindi yun sa sa'yo. Ang sagot lang dyan sa'yo, Gian, is mag-enroll sa CAP. Yun. Pinromote ko Um, yun. So, yun ang pariwara talaga. Very helpful. Guards, balik sa'yo. Ayan, salamat Pops Gian, and I think susundan kita doon kasi looking forward na rin ako sa off-season ko. Regardless if mag-enroll man ako sa CAP or hindi, I don't have a concrete plan yet, but the goal is still there, and thank you for bringing that up kasi pati nga ako, I have this objective, and yun, isa din siya sa mga nakikita kong plans ko for the next year or so. Yun. Like we always say, yung improvement, continuous improvement, wag titigil talaga. Next na nagtaas na kami si Arvil, and then si Sir Pat, and then si Mama Claire. Okay? Yun ang order. Okay. Go. Yun, yung nagustuhan ko lang na take away for this book. Actually, I'm really glad na nangyari to. Kasi sa previous team ko, yung Coloco is I was really trying to make them read the book. Although binasa naman nila. Pero alam niyo yung siguro for some reasons parang hindi ata nila natapos. Pero nakatulong talaga yun. Kasi last season nakatulong talaga sa akin tong libro. Kaya this season maganda siyang gawing pang backup din sa Sunday lessons natin. And I'm really glad na nangyari to ngayon. At naniwala kayo sa akin. And yung number one takeaway ko talaga sa libro na to is balik ako sa first lesson, be 1% better every day. Kasi if you become 1% better sa isang taon, you are 37 times better. And if on contrary to that, if hindi ka nag-level up or naging worse ka each day for a year, yung matitirang galing mo sa sarili mo would just be around 3%. So yung 97% nun, naging masama na siya for you. So ganun ka-powerful kung hahayaan mo yung sarili mo na malunod sa mga bad habits mo, sa mga maling desisyon mo. Talagang binalikan ko yung ideyang yun when life threw a lot of challenges this season. My game plan was so clear before the season started. And wala naman akong regrets in regards to the execution. Kasi alam kong binigay ko naman lahat this season despite all the challenges. If it weren't for my team members at tsaka sa community, talagang nalaglag na ako. Talaga. This season. Masabi ko. Namatayan ako, nag-relapse ako, nag-dip ako ng malala. Wala akong ibang kinapitan kundi yung team, yung community, yung character worksheet ko. Yun lang talaga. And I'm so glad na yung Eddie Boys din nakapagbigay din ng value sa community. Kahit meron tayong mga personal battles. And thank you din boys kasi hindi naging mahirap kayong kasama. Walang away. For the record, guys, walang away nangyari sa amin. Yun yung iniisip talaga namin before the season started. Mag-aaway ba tayo? So, parang prepare namin yung sarili nun. Pero, wala talaga eh. Ewan ko bakit hindi kami nag-aaway. Siguro lang kasi bunso naman ako dito at saka napaka-mature na ng mga kasama ko. Mga tatay na din kasi sila, 'di ba? So, joke lang. May asawa na din sila at saka grabe na din yung knowledge nila at saka ang dami kong natutunan.
And aside from that, yung yung 2-minute rule ng Atomic Habits, napaka-powerful nun. When you want to start something, when you want to start a big habit na feeling mo mahirap, just break it down into smaller habits at saka magagawa mo yun. Ganun powerful yung yung habits. So, small changes, remarkable results. Ika nga ni James Clear. Ayun. Thank you. Reveal, thank you din sa initiative. We really appreciate it. Kasi for me personally na hindi nga mahilig magbasa ng libro, it took some took some courage in me then to actually adapt to this. So yun, thankful ako doon. And maybe I'll try to check na next audiobook na pwede kong pakinggan. Kasi medyo nagsasawa na rin ako sa boses ni James Clear eh. Pero ayun. Maraming salamat. Maraming salamat sa initiative na to. And we're thankful din na nakatulong kami sa iyo. As the bunso of the group. Kaming mga kuya mo. Yun. Parang you needed a helping hand. Hopefully we did our best to give you that, no. Thank you. Thank you din. Ayun, next Sir Pat, bago ka, quickly share ko lang to, sabi ni Miss Angel, ang ganda ng session na to, thank you so much. Takeaway, super important na self-awareness, correct. It can also help us to recognize how to play to our strengths and how we can adjust and be more deliberate sa pagpapractice and sa pag-i-improve. Ganda, di ba? Thank you so much for that, ma'am. And si Kuya Carlos, sabi niya, nice, love ko din yung team ko ngayon this season, wala rin nag-aaway, wala rin naging stressor. So, same feeling, diba? So, it helps talaga kapag from the start pa lang, aligned na kayo ng mga members nyo, kung ano yung gagawin ninyo, etc., etc. Importante yun. And that's what Eddie Boys did from the start. Alignment muna. O kung okay lahat, then tsaka tayo mag-execute. Ayun. Next, yun, sige. Sir Pat, ikaw muna. Yeah. Tapos si Mama Claire next. Ayun, basically na unahan ako ni Ari dun sa gusto lang i-share about sa last parts ng book. Yun nga, just kumbaga share ko lang rin na just like fitness, um uh these habits, kung gusto natin ma-instill to sa atin, it's a continuous process. Sabi niya dito, there is no finish line. There is no permanent solution. Whenever you're looking to improve, you can rotate through the 4 laws of behavior change until you find the next bottleneck. Yun nga, make it obvious, make it attractive, make it easy, make it satisfying. Ayun, paulit-ulit lang yan doon. Always looking for the next way to get 1% better. Tapos, yun nga, yun yung pinaka-power ng Atomic Habits na yun. Kapag nagawa mo yun, yung 1% na yun, adds up those tiny changes. Tapos, very remarkable results. Which is, I think nagawa ko rin naman. Thankful ako doon, Coach JC. Kahit napaka-tahimik mo, pero nasa sidelines ka pala, I mean, nasa back end ka pala, ikaw pala yung nag-aano ng strings ng, diba, ng team. Yan, na nag-guide mo kami doon. So, yung akala ko na failure na yung nagagawa ko, akala ko bad habits yung nagagawa ko nun, hindi pala. Kasi dati after season 7, pumayat nga ako pero flat lang. Flat lang yung katawan ko. I mean, parang smooth lang siya. Itong season 8, nagulat na lang rin ako sa pagpupush nyo, sa pag-encourage nyo. Grabe yun. Yung siguro isa yun sa habit namin sa isa't isa, na yung nudge na ginagawa sa isa't isa. Ayun, nakakakuha ko ng praises na, uy, okay yung back mo. Uy, umuo ka na yung sa chan mo. Isa pang tuloy mo lang yan. Magiging na yan, magiging okay na yan. So, maliban sana si Mama Claire ang nagpapakilig sa'yo, sana alam mo, Coach JC, how thankful we are.
dahil napasama kami lahat dito sa ano sa team. Kasi napakagaling lang, parang very same wavelength kahit may returnees, kahit may mga sorry dinosaur ka na Coach JC in my book sa sa Kaizen. Tapos kami returnees kami nila ni Ari. Dinosaur na rin si Dij eh. Tapos newbie sa Kaizen si Gary and Gian, pero galing lang nung team kasi talagang um kumbaga, sorry pa, alam ko paborito nyo Lakers eh. Pero gusto ko ihalin tulad sa Spurs. Ang galing ng pasahan, ang galing ng dynamics ng team, ang galing para maka-score sila sa games. So, yun. And aside syempre sa pag-thanks sa team, gusto ko rin mag-thank you sa inyong pumupunta dito sumasali dito sa Edibox. Hindi lang sa Edibox, also yung mga nakasama ko sa iba pang mga groups. Thank you sa inyo kasi nakakatulong din talaga na parang minsan, oo nga, nagdidip yung kada isa, pero nandyan pa rin yung buong Kaizen community to help each other. Ang galing, dito ako nakakita ng parang mas angas sa'yo yung katawan niya, ganyan, or mas malaki progress niya, pero hindi, siya pa yung babalik, siya pa yung lalapit sa'yo. Example na lang si Coach Aris o kaya nung kasama ka nun, hindi, talagang siya, o hindi yan, sige, ayusin mo yan, yung pinagbubuhat kami nun. So, yun, very thankful for everyone here in the community. Thank you all sa pagsama dito. Thank you John kay Champ Joko. Marami akong natutunan na cat food. Ayan. Yan lang naman gusto ko i-share. Salamat, salamat. And see you, Cap, and next season, hopefully. Cat food for the window. Thank you, Sir Pat. Next, Mama Claire. Ayan, sana all kinikilig pa rin. Pinapakilig niyo lagi si Daddy. Ano lang ako, share ako ng takeaway kasi kahit naman anong sabihin ko, di kikiligin si Daddy. Takeaway ko kasi, tinan mo, napaka-poker face, oh. Ako din hindi ako nagbabasa ng libro. So parang whenever nakikinig ako sa inyo, wala talagang hilig. Tinry ko yung Power of You before nung pag-start ko ng Kaizen Season 4. Hindi ko siya natatapos. Balik-balik ako sa chapter 4 yata. Yung magme-meditate siya. Yun, forever meditate yung nangyayari sa akin. So, eto na nga. Yung key takeaway ko is about we stay motivated when challenge is just right. Not easy and not too hard. Kasi pag it's too easy, it's boring, di ba? Tapos if it's too hard, it's discouraging. Tapos, like, for instance, pag nabobore ka na, maybe it's time to level up. Yun yung isipin mo. And then, kung na-overwhelm ka, maybe it's time to simplify. Pero wag kang titigil. Yun yung takeaway ko sa chapters na yun. Kumbaga, adjust the difficulty, but don't adjust your dream. Kung meron kang dream, puntahan mo lang ng puntahan. Adjust ka lang kung paano mo pupuntahan. Pero, kumbaga, never give up. Adjust lang sa difficulty level. Yung takeaway ko dun sa And then, share na rin ako ng reflection. Kumbaga, tayo dito sa Kaizen, nasa 99 day na tomorrow. Ang layo na natin, di ba? Pero we didn't just build habits. Kumbaga, nagstay tayo dahil we started to believe na we deserve the future that we are building. Kumbaga, pumunta tayo dito para may mga whys, may mga goals. And then, the habits lang is nag-help na show up tayo. Pero yung mga reflection natin, yung sinabi ko nga kanina, para like, kung ano yung adjustment, yun yung nag-help sa atin to level up. Kumbaga, the next step is to make showing up part of who we are, not just what we do. 'Di ba? Minsan tahimik. Magtanong natin sarili natin, reflect. Yung mga journal na may luha, yung mga kwentuhan, yung mga tawanan, part yun ng journey natin lan eh. Doon tayo talaga nagle-level up. All in all, kumbaga, community, big part talaga siya. So,
kumbaga yung habits and yung kung ano man yung ginagawa natin, hindi lang siya checklist. Yun na tayo. Yun na yung identity natin that we have built for the past 100 days, kung ilang season ka man. That's what we are. Someone who shows up, someone who keeps going, someone who's better each day. Diba? Yun nga lagi yung sinasabi, tara, show up. Lagi ko talaga yung sinasabi. Kahit inaasar ako minsan ni daddy na hindi ako nag-show up minsan. Pero, kumaga, nag-adjust ako ng difficulty. May mga times kasi na overwhelm ako eh. May mga times na napapagod ako. But then, again, I'm still here. And kayo din, nandito din kayo. So, congratulations, everyone. Lagi ko inaasar si mami kasi. Kala ko ba show up? Nagpuksaan pa nga ang mag-asawa. Pero thank you so much, Mama Claire, sa affirmation mo. Yung simpleng words na yun, it amplifies yung yung mga na nabuo naming mga habits dito sa journey. I can attest to that kasi yun nga, isang dinagdag ko lang out of nowhere, dinagdagan ko lang optional habits ko, mag-pray sa gabi before matulog. Hindi ko ginagawa dati yun. Pero dinagdag ko siya. Kasi isang bagay na nakalimutan ko kasi salamat sa Diyos. So parang, sige nga, lagay ko nga to. Try ko lang. To be honest sabi nga, kay Mama Claire ko din nakuha yata to eh. Kasi, to be honest, minsan may mga gabi na sa sobrang pagod, nakakalimutan ko siya. Pero hindi ko yun kinatutuwa kasi hindi dapat eh. Pero sabi nga ni Mama Claire, diba, kung wag mo lang i-miss twice. Wag mo lang i-miss twice in a row. And that's exactly what I did. May mga araw na nakakalimutan ko, oops, teka lang. Kahit saglit lang. Address ko muna yung nangyari sa araw ko and pasalamat ako kay Lord kasi yun, just for the simple fact na na nakasurvive ko dun sa araw na yun. Malaking pasalamat na yun, di ba? Ang laking bagay na rin yun na ma-address mo. Yun. And then, ayun, tuwing umaga ngayon, parang, quick thank you Lord, ginising mo ako ngayong umaga. Ganun na ako ngayon. Naging part na siya naging part na rin siya ng identity ko. So, hopefully matuloy-tuloy ko. Isang bagay na gusto ko ring ituloy-tuloy ko baga. And I hope that everyone can relate to that. I mean, in a way. Kasi if we have habits na hindi natin na-realize kaya pala natin gawin lang natin. Kasi consistency is the key din. Para ma-ingrain talaga siya sa identity mo. Kasi nga, di ba, yung upgrades, di ba sabi ni Coach Chi, di ba? Hindi naman kasi better. Hindi natin hindi natin iiwan yung dating self. Hindi naman talaga natin maiiwan yun eh. Pero part na siya. And then you have a software patch. Para tayong software eh. We have a software patch now. So this is the upgrade. This is the version 2. Yun yung version 2. And then it's up to us to how many versions we can go through. So yun yung key takeaway ko din. With Atomic Habits, ang laking bagay na magsimula ka lang sa maliit. Eventually, din naman yan, mag-amplify din naman yan. Tuloy-tuloy siya. So yun, ba't kulay ba? Ba't kulay ba? Bakit yung balat ko ang napagtripan nyo? Anyway, ayun, as your host again, sinabi ko na to kanina, it's a bittersweet feeling, pero thank you so much for each and every one of us na naka-attend tonight. And pwede bang i-flex mo ulit yung picture natin, Coach JC? One last time. Yung bagong gawang banner ni Sir Pat, napakaganda. Tingnan nyo naman. Oh, ayan ang resulta. Oy, picture din tayong lahat pala. By the way, turn on your cameras kung pwede po. Souvenir ito, Day 98 episode, finale episode ng Eddie Books Chapter Chats. I am very thankful na naging part ako nitong initiative na to, nitong activity na to. Okay, Eddie Boys, post tayo yung 3 fingers sa may kilay, bandang kilay, sa may sentido, malapit. Ayan. Ayan, sino kukuha, Paps?
Ikaw na. 5 seconds. 5 seconds daw. 4, 3, 2. Ayun. Isang page lang ba? Tayo. Isa lang. Isang page lang. Ayun. Kala ko kasi 50 million participants eh. 16 million na pala. Ayun. Ayun. Thank you so much po. Ladies and gentlemen. Ayan. Diyan po nagtatapos ang season 8 Eddie Books Chapter Chats. Again, thank you so much from the bottom of our hearts ng Eddie Boys. Lahat kami nagpapasalamat sa inyo for making this experience worthwhile for us din. Yung support ninyo for every episode. Very thankful kami dun. Yan. And congrats sa ating lahat for reaching day 98. 2 araw na lang Yes. tapos na po ang season 8. Congrats sa lahat. Congrats sa lahat. Yay! Thank you. Ayan. Thank you. Thank you po. Thank you See so you guys sa much. season ender. Thank you. Ayun. Thank you. Yes. See you po sa See you all, SEP. season ender. Kakanta daw si Gary sa season ender. Ito ay sa'yo. Hey! Ako na naman. Sir Pati, mo na, arrange mo na kay Miss Iggy. Di ba? Nagda-drum si Miss Iggy eh. Patay tayo Pagbigyan ko lang sa'yo. yung isang request, no? Nung isang champion natin nung season 7. So, isang babae lang daw. So, Ayan na si Coach Lone. maraming salamat sa pagdalo dito sa session ng Eddie Boys, no? Okay. Bye-bye. Bye-bye! Papatulog pala ni Jokoy. Coach Lone ang po dyan. Si Coach Lone. Ayun. Uy, Eddie Boys, mag-stay tayo sa call yata. No, Paps? Yeah. Debrief kayo. Sige. Bye. Thank you guys. Love. Thank you, Mama Claire. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you po. Kuya Kaloy. Bye-bye. Nakaloy, thank you so much. Burn, Thank you, thank you. John Bye. Chis. See you, Bye. SCP. See you sa SEP. Takits. Bakit sa September pa?